Well, unang-una, tama yun. Tama yun. Yung sabi ng netizen, mga kakampi niya, bakaw. Hindi ko i-deny yun. Kasi meron talaga. Kita mo yung advantage niya. Pwede maiintindihan mo nung una kasi medyo nag-a-adjust pa siya. Pero lately, minsan nakita mo naman na kaya niyang iskoran talaga eh. Tapos pangalawa, minsan on a roll siya. Kung magkasakwan, pwedeng sundan pasahan. Pero kung minsan hindi siya hinahanap as option. At tama rin yung sinasabi ng netizen na marami ding tumitingin dyan. It's a scout, it's a training, scouting ground din para sa mga future NBA prospects din yan eh. So, ngayon nag-level up na si Kai eh. Nakakita niya naman kung anong kaya niyang ibigay sa team. Tapos, well, it's a challenge. As a rookie, dun sa liga ng NBA, it's a challenge for him. And talagang isa sa mga part ng growth ng player is yung how will you connect with your teammates, how will you gain the respect, how will you be more consistent, siguro how will you get points without asking the ball on a one-on-one basis. Siguro baka yun kailangan idagdag ni Kai yun to expand his game. Kasi kung sa poste lagi ng sa poste, baka naman ang sistema ng coach akma ba doon sa estilo ng pag-atake niya. So, maraming bagay rin pa rin na factors na dapat kang i-consider kung hanapin siya ng hanapin. Baka naman merit system siya. Oy, rookie ka pa lang. Role player ka muna. Hindi yan ang trabaho mo. Or baka pwede na siyang puntahan. So, lahat na magdedetermine yan is yung coach niya. So, oo. So, it's too premature para siguro husgahan natin yung mga coaches din and players. And also, hindi rin naman natin pwede isang tabi kung ano yung nararamdaman ni Kai. Kasi, as all know, professional tayo. He is paid to perform. So, dapat lang siguro na tignan din ng coach yun ng Australia. Kung hindi, pag hindi masaya si Kai, baka biglang lumipat na lang ng ibang team yan. Mas malaking problema nila.